Maadjong buntag mga kaupaw ug maadjong oras sa tibuok kalibutan. March 12 na dayon guys. Adlaw nga Webes. Inda. Hi, kung special. Hi. Pandesal. Mamahon namin guys, pandesal o black coffee. Karon day atong mahibaw-an nagbalita ug unsay balita sa mga taga Bicol gani kay mag-meeting kuno unjang alas 9. Update ako unja guys ug unsay balita. Okay. Ang meeting sa PIS 1 o PIS 2 kay kuha man may kaybag unsay tinuod kay lahi malagi ning magbalita-balita ara kay kuhaan dugangan man balita di man tarengan. Unja kita na jud mismo maminaw gan sa istorya sa taga Bicol. As 9 man kuno. Hindi klaro. Ning uban nga mag-report ba mga marites kadyo istorya kuhaan og karne o istorya dugangan og karne kuhaan. Grabing kalisod na dyan sa panahon karon guys. Ang gasolina kuno dali sa tinlo pa matud pang tatay 80 na kuno gahapon 70 karon 80 ag pandesal gahapon 2 pa to ang karon 5 na kuno. Muli na lamang tagbukid ani nanam na lamang ta dito kay ang dinata mamalit. Kaya po tama problema magmangulit tagbukid kay namang putay kapuy-an. Mananong na naman tag-utanon. Grabe dyan yung mga oportunista ba mo. Pahimos po sa kahigayon. Ibis kay krisis. Ila pong sakdan ang ka-krisis. Kurente? Uy, hina-hina sa mga tao nga luoy. Ang kurente kunupod. Plus na kunupod. Taas na kunupod. Ano Mapagani nagtaas ang meral ko. Ag meron ko pa nagtaas ang kami dari nagtaas na. Taas padaan. Kuya wag dyan yung kalibutan oy naansa naman eh. Nung gusto magtinarong na kay hapit na siguro ang pagbalik kay naansa naman yung kagubot naman tibok na so tapoy presidente pong maadyo po. Gi padadaan naman ng mga US military dari. Nagsa kay dyan gingatos Amerika. Bis luwason ang problema sa Pilipinas ngadto naman sila yung nasod. Isa ba? Ang mga palitan na mahal na daan, ila pa din sa mo itong kamahal. So, sugmahin mo pala man din na mamalit. Uy, bahala sila. Sila ramay nagpahayahay. Kita samot matagkaluoy. Bitaw guys, maminaw sa amin kay memorandum sa taga Bicol. Kaya mambaw anig unsaan na gudin yung pagkakinabuhi anig. Okay ragwa tay anak kay pwede man tong mangitag pagamitaan. Nasama na yun. Tay anak mamasura na lamang po Miss Precious along nami income. Pandesal guys, ning taas lag presyo, ning dako ra pag gamay. Gamay. Diyan nagkumot. Wa na gihapon. Da naig nga naay kamatis daghan. Black coffee. Sabay na mas presyo sa pagkaon na mo pero agya po may panimplahay ay mag-amping tas pagkaon kay ag pagpanimpla kuno mako ni kasagaran makuan sa chronic kidney disease. Unsa na anak pizza? Egg pizza. Ug ingarong sitwasyon na guys anja agat ng presidente na mura luoy jud kadto mga Pilipino. Stilan uli na naman pagbukid ani mohon. Adyo man dito kay pwede raman tag mangutlo sa natad ug way palit-palit. Sis. Mga sa ta guys kay mag-andam kay maka-attend mi sa meeting. Padung namin sa ubos guys kay ato mag-meeting sa Manggahan. Phase 4. Tapit. Dakuan na ng aratilis. No? Landong na yun.
Oh, di ha? Asa ba dapat? Oh, dito. Madam, bossy, bumibili, sarang cellphone, Luog di ha? Ano po sila dari? Kaya naipat po eh. Joke lang. Ay, mama. Ado na. Ay, si mama. Ayun o. Ayun o. Di pa simula, te? Ay, di. Ayun na si mama. Simula na? Wala pa. Sa ano siya? Ha? Pero may Bucor na. Ano sinaga? Ako na doon kayo mag-attendance sa bana. Attendance. Napit daw attendance ko no? Ba tayo may bado na sigarilyo. Sila atilin. Ay. Baaha ba? Diyan lang sa gitna. Ikaw lang dapat i-block. Mamaya na yan, dito na kayo. Kasi makinig kayo mag-block. Ano yung di-attendance? Kahit anong blocking eh? Hindi po, ba? Doon na pala kayo mag-iis po yan ay. Attendance yan. Ito pa oh. Face cream. Dito mo nga. Meron pa. Sunod dito, black one. Wait lang, meron pang black one. Cheat pa, meron pa. Legit pa. Black one. Cheat! Okay na yan. Huwag makinig na tayo dun. Huwag nyo nang ilayo yung papel na yan para... Sa ano daw yan. Balik po kay Alma. Ito sa reportorial requirements namin. So lahat, pag-umpisa po ito sa unang-unang gagawin natin tungkol sa problema. Para lahat po tayo nagkakaroon ng active participation para din sa problema natin. Isang magandang umaga po, no? Hintayin na lang po natin yung taga-barangay. Salamat po, alam ko lahat po kayo, may mga oras din sa kanya-kanyang bahay. No? Umpisahan na po natin ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang panalangin. Sino po sa mga opisyal natin ang pwede mag-lead ng prayer natin? Sir. Katahimikan lang po, magdasal po muna tayo para sa ikaayos ng ating pagpupulong. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming kaya pa kami nakasabi sa lahat ito. Upang pakinggan namin na ito ay kalagayan ng sabi tayo na ay pangalan natin ang mga putihing pagkabati Diyos. Sana namin sila ng kapangyarihan at kakalinuhan upang mahayag sa amin ang nararapat na nagiging kalagayan ng mga tao sa dami ito. Ama, samahan mo po sana kami, Ama. Huwag mo pababayaan ang bawat isa sa amin upang manatiling payapa kami makapamuhay sa tao ito. Higit sa lahat, makakilala kami sa mga paglilingkod sa iyo pong dakilang pangalan. Ama, gusto kami sumasampalataya
Sa sandaling ito, ikaw ang makakasama ng bawat sa amin. Ang kapayapaan ay ipagkakalot mo sa oras na ito, Ama. Ang lahat, magalang po namin hinihin sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Siya po namin kabilang tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po, sir, sa nabanggit. Sa umpisa, tatawagin ko na lang po yung grupo, yung phase 3 po, nasaan? Asa po yung mga leader ng phase 3? Dito rin po. Opo. At yan yung po yung mga leader, yung presidente po, nandyan. Okay. Yung phase 4, andito po. Ay, yung phase 4 nung kila yung tumbaga dito. Andito. Andito yung mga taga-tumbaga. So, Tumanalo Campo, happy po ng anti-squatting ng Bureau of Correction. Ngayon po, pagpupulong na ito, ay binigyan po tayo ng kapahintulutan ng nakakataas sa umpisa po. Umpisahan ko itong pagpupulong na ito para ipaabot sa inyo ang isang programa ng Bureau of Correction. Nandito po ang representative ng UPA, sila Madam Andito po yung representative natin sana, si Mr. Ricky X. Timoteo from Upaw. At saka si Ma'am Maricel Borja from Upaw. Andito po sila, hindi po para sila magbigay ng nag-o-observa lang po sila sa ng meeting natin kung saan patungo. Ito pong meeting na to ay umpisa pa lang. Masusundan pa ho ito. Napaabot lang ho sa inyo ng pamunuan ng Bureau of Correction na ang Bureau of Correction, itong MVP, ay naka-repurpose na po. Ang ibig sabihin po ng repurpose, naka-design na siya, may plano na sa year 2028. Year 2028 po, dapat malinis na siya. Dahil po yun ay part ng modernization program. Katulad po na nabanggit ko doon sa phase 1, phase 2 meeting, dahil po yun ang modernization plan, nakakibat doon sa 10575 namin na dapat tustusan na namin yung panggastos ng pagpapatakbo ng isang pambansang pilitan. Hindi lang ho yun, at kailangan na rin ho ng pondo ng national government para magkaroon tayo, nakakuha nila ng pondo para sa iba-ibang proyekto. Katulad ho ng, alam noon na yan, CICL, sa amin na ho ngayon yan. Yung Children in Conflict with the Law. Sa Bureau of Correction na rin ho yan. So, ginagawa na ho namin yung facility na yan sa may Nueva Ecija. Pwede mo magtanong, ma'am. Teka ho, mamaya po. May pagkakataon po kayo magtanong. Bibigyan ko po kayo ng oras, isa-isa lang po. Ngayon, sa pagkakaintindi po natin, yung Master Development Plan po na nilalatag ng Bureau of Correction, tripartite office na po ang nagdidesisyon na nagmi-meeting. Office of the President, Department of Justice, Bureau of Correction, tapos kasama po syempre ang NEDA. Kasi sila talaga yun. Nagdidikta ko anong dapat gawin. Ngayon, ito pong masakit man po natin sabihin, dahil sa kakulangan na ho ng pondo, naisip po na ang lupain ng Bureau of Correction dito sa MVP, hindi lang ito, kasamang Palawan, saka Zamboanga. No? Initial po ang gagamitin ng gobyerno para sa mga proyekto, makapagkalap ng pondo. No? Dito po sa MVP, malaki pong problema natin, sako po tayo. Kung ipapatupad ito, saan tayo? So, kasama po yung nilinisin itong lugar na to. Ngayon, dahil po yan na po, ito na po napipinto na talaga. Mangyayari na po talaga. Kaya po ako nagpapamiting sa inyo para ihanda kayo sa ganitong sitwasyon. Kasama na po dyan yung desisyon nyo kung tatanggapin nyo o hindi. Na?
mabigat po yun. Kasi, hindi ko rin alam kung saan papunta yon dahil sa level nila yon. Kami yun napapagutusan lang na ipabot sa inyo yun. Pangalawa, sana po maintindihan nyo kami at tulungan nyo kami at tulungan nyo rin ang sarili nyo kung talagang aalis kayo at magdesisyon na po tayo ngayon. Kasi unang-una, yung pagpasukan ng eskwela, kung halimbawa na-enroll nyo yung anak nyo dito tapos bigla alisin kayo, paano yung mga anak nyo na nag-aaral dito? Diba? Isa sa mga didesisyonan nyo po yan habang magbakasyon at saka bago mag-enroll. Kasi kung makaka-apekto sa pag-aaral ng anak niya, napakasakit po sa inyo. Napakasakit po sa atin. Hindi lang ho, tandaan nyo, hindi lang ho kayo. Pati ho kami sa loob. Ang medium po, aalisin na namin by June. Ha? Wala na ho yan, yung medium na yan, yung sampagitan na yan. Flat na ho yan. So, kasunod na ho nun, dahil kailangan na ho ipatupad yun, dahil yung 2028 dapat ano na siya, latag na. Yung preparasyon para sa 2028 inuumpisahan na ngayon. Hindi po yung 2028 doon pa lang gagalaw. Naintindihan niyo po ako doon? Yes. Opo, salamat po. O ngayon po, yun ang dahilan. Yun po ang una, yung paghahanda natin kung sakaling ilikas tayo. At tanong ko po, yung tanong nyo, alam ko marami yan. Bahala na po kayo. Basta yung sa akin po, pinapaabot lang ho ng bureau na yun ang plano na ipapatupad na po. Ha? Pangalawa pong meeting natin, dahil nandito pa ho tayo, yung pangangalaga natin sa kaligtasan natin sa panahon ng Fire Prevention Month. Hindi naman kailasan nyo, nangyari na dito. Na po, yung ingat na kailangan gawin natin, doblehin po natin sa panahon na to. Na po, January pa lang ho, nagpapatay na kami ng sunog ng grass fire. February, meron. Noong March, muntik na naman sana. Kahapon. Karamihan nga po, dyan tayo palagi. Hindi ko malaman kung saan nag-uuling. Ha? Sabihin nyo na sa akin kung sino yung nag-uuling. Pangalawa, ang dami ho namin nasisitang bata. Naggagagamba, may hawak na lighter. Para makita ho ang gagamba, kailangan may konti silang usok. Inuusukan na gano'n yung dahon para lumabas si gagamba. Tapos kukunin nila. Para pagka may usok ho, may apoy. Diba? Tapos pagka nakuha na, sinatapon na lang si apoy, ayun na, doon nag-uumpisa. So, yung responsibilidad doon natin bilang magulang, gampanan natin. Na huwag natin pabayaang maggagamba yung anak natin maghanap ng lighter na yung may flashlight. Yun madalas ang gamit nila. Yun nasisita po namin, hindi namin pwedeng kausapin yung mga bata eh. Ang dami hong karapatan yan. Itataboy lang namin, doon kayo. Magsalita kami ng masakit na salita doon, di namin pwedeng gawin eh. Diba? Kaya yung responsibilidad natin bilang magulang, gawin na ho natin para sa kaligtasan nating lahat. Ha? Unang-una ho, sa taas ng presyo ho ng gasolina ngayon, gaano kaya katagal makaresponde sa inyo yung sasakyan kung wala na ho tayo, yung mga truck ng pumbero natin wala ng gasolina para makarating dito. Makakarating dito yung truck lang ho ng lokal, malapit. Paano yung malayo? Sa layo, wala ng gasolina, hirap. So, doble ho ngayon ang pag-iingat natin. Dalawa lang pong bagay ang pinag-uunaan natin ng meeting, no? Yung kahandaan natin doon sa paaring paglipat at paglilinis, pagki-clearing ng buong MBT reservation. Sa pagki-clearing po, kasama yung kabahayan natin. Hindi ko po masasabi kung kailan uumpisahan, pero ngayon po sa loob, ang target namin, June, palinis na ang sampagitan. Pati ho kulungan. So, pag wala na ho yung kulungan, wala na rin ho yung bahay na nakabantay doon sa gilid. No? Ngayon po, hanggang doon lang po para pa mabilis po yung pang-meeting natin. Pwede na po kayong magtanong.
Ako, boss. Sige po, isa po. Pwede magtanong. Di ba sir, sabi nga this is a government property. Sabi ko, Pasabihin niyo po pangalan niyo para ako po si Jacqueline Valdez ko, presidente po ako ng Facebook. Ayun po, itong lugar na to is a government property. Ang sabi niyo po is for development na po to, di ba po? Wala ho ba kayong magagawa as a government din para sa mga tao rito na itatapon na lang kung saan-saan? Wala po kasi bakuhan. Tama. Ay, isa-isahin ko po yung mga tanong nyo, nililista ko po, ha? Sino ba ang gusto magtanong? Sabihin niyo po yung pangalan nyo. Sige po. Saan po kami pwedeng mailipat kung sakali? Ang pangalan, kasi ako po si Randy Trilles. Randy Trilles. Matanong ko lang po kung saan po pwede kami mailipat kung sakali. Meron pa gusto pa magtanong. Meron pa daw. Kapit malapit. Kapit dito, wag niyo pa. Kapit dito. Ano po yung mic and chico? Napakalit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon lang po ako itatanong kasi nung si Sylvia Reynancia po ako. Para phase 3, back 4, lot 25. Sylvia Reynancia po. Reynancia. Mayroon lang po ako itatanong sir kasi di ba yung pag-build up ng form, sabi, ano ang bahay, kung magkano ang nagastos kang bahay. Di ba yun ang tanong? Kasi sabi, walang location, ang sabi niyo, walang location, walang magaganap na location. Ang sabi, babayaran daw po. Yun ang pag-build up namin doon sa form. O anong namin dyan sa bagay na yan. Na basta sana kami Alison, na parang aso lang na na wala man lang kayo matatanggap ni Simpong Duling. Sino pa? Okay. I'm Pastor Luisito Lachica sa may Agaw. Okay. Ang gusto ko lang maklaro ay una, familiar po kasi ako sa Republic Act 7279 which is the law patungkol sa illegal settlers. Ngayon, may mga nasa site kasi doon at ang isang proseso ng paglilipat. Ang isang proseso, ito paglilipat sa nabanggit ni Sir kanina, na ito pala ay pagpupulong. Is this official na pagpupulong o bahagi ng, kasi ito sa karapatan kasi ng paninirahan, at least may dalawang pagpupulong na magaganap bago maganap ang aktwal na relokasyon. At dapat mayroong tinatawag na court order. Hanggat wala yung court order na yon, walang gagalaw, parang ganon. Correct me if I'm wrong, no? So yun po siya. Ngayon, so ito, ang una kong tanong, ito bang meeting na to ay covered na to ng first meeting na sinasabing official na may pagpupulong or either sa barangay man or sa na hindi na tayo magportihan, or ito ay pre-information pa lang na sabi nga ni Sir na may kasunod pang pagpupulong. So yun yung pong tanong ko una, at saka yung pangalawa, yung paano po ba yung according doon sa karapatan na dapat kasi mayroong no relocation is there's no demolition. So paano po ang status at kung meron man, kasi ako personally mas gusto ko po relokasyon. Yun lang po. Yes, sir. Sino pa po? Sino pa po? Tatanong. Lapit po. Maiksi ho yung Location po. Pag may demolition po, dapat po may relocation po. Ano pangalan po? Jocelyn po. Jocelyn Varona po. Eh di ba nga po, pag may demolition, dapat po may relocation. Ang tanong ko po, ano pong maaari yung may tulong para hindi po kami lalong mahirapan sa paglilipat? Yun lang po. Okay, wala na po magtatanong, meron pa. Halos lahat po nung gusto nyo nasabi na siguro nila nung nagtanong. Ano po, lahat ng gusto nyo malaman. Pansamantala po, i-recognize natin yung si Sir, si Sir Ronnie Moral. Si Sir
Ronnie Moral nga, sir. At saka po si Madam Madam Ruth B. Montes from Cado, Barangay Poblacion Cado. Apa, Marian Padilla. Napa, andito po sila. Tulad po nila, sir, observer lang po. Okay po yung sa mga katanungan ninyo. Yung kay Ma'am Jacqueline Valdez, yung relocation site, concern kung aalisin sila. The same thing po to kay Barona. Pareho lang po yung punto ng tanong nyo. Napa, yung kay Silvia Peña siya, yung tungkol doon sa survey, nakalagay kung magkano yung ginastos nyo. Nilagay lang po namin yun sa survey para malaman po namin kung magkano at saka ano hong klaseng bahay na inaitayo ninyo. No? Kasi po, sa temporary, nung binigay po natin to sa pagkakaalam ko, nung ibigay po kayo dito, at sabi ho dito, pansamantala, hindi kayo pwedeng magtayo ng... Okay. Kayo na boss, galing po sa bunganga niya. Na po, dahil yun po ang kasunduan bago kayo ilipat dito. Naintindihan niyo po? Ngayon, kung yung bahay niyo po ay nagkahalagang 100, 200,000, palagay niyo ho kaya, simpleng bahay lang yun. Okay, naintindihan niyo po sana ako doon. Na po, yung tanong po ni Pastor, maganda po yung tanong niya, 72-79. Wow, ganda. I love siya. Okay, sa 72-79, tama po siya. Kaya lang po, ang lahat po ng re-relocate under 72-79, dapat po pumasok dun sa Lina Law. Ano po ang number 1 requirement sa Lina Law? Dapat na-survey kayo nung panahon noong 1995. Na-squatter na kayo dito. So, we fall the short one of the requirements. Na po. Sa punto naman po kasi ng ito po mga tanong nyo, ilalagay ko po ito sa minutes of meeting. Katulad po ng sinabi nyo, dahil ito ay initial na step pa lang, ilalagay ko na po yung mga yan. Para pag-desisyonan, kasi sa susunod pong mga meeting yung mamatataas na po ang kasama natin. At sila na po makakapagbigay sa inyo ng konkretong magbibigay sa inyo ng konkretong guidance kung ano po talaga ang iniisip nilang yung ang tawag dito konsuelo, kumbaga sa ano o kung anong tulong may bibigay sa inyo para ma-implement ng tama itong sa panahon ngayon kasi nasa meeting po na ano ang value ng lupa na to at anong may tutulong saan. Ngayon sinabi kung yan yung value, ano ang problema? O, di yun nadi-discuss pa lang. Yung mga solusyon sa problema, wala pa ho dun eh. Hindi pa sila dun sa meeting na yun. Ito po, tama kayo, initial to at nasusundan pa ho ng mga meeting na isa sa requirements para sa relokasyon o sa pagpapaalis. Initial pa lang pa to ng series of consultative meetings. Para intindihan nyo po, darating po yung panahon na yung mga mas matataas na po, kasama po ang KADO, iimbistahan namin para kung anong magandang plano o kaya kung ano man, kung anong magandang plano ng local at saka national para sa inyo. No? Hindi ko po masasabing ganun yung tatakbuhan na, pero dapat ganun ang proseso. Marami pong legal kasi katulad po nito, tandaan nyo po nakailan na po kami survey, nakita po namin may mga nakatira dito, hindi dapat nakatira dito. Isa pa ho, ang binibilang ho namin dito, bahay, pamilya, isang pamilya, hindi isang bahay, 3 pamilya. Kasi nung lumipat kayo dito, 17 pa lang yung bata, pagdating ng 19, nagkaanak na, nagkasarili na, kasama pa rin doon sa bahay. Kaya dumadami. So ang bilang po natin dito, original settler natin dito, isang bahay, isang pamilya. No? Ngayon, marami po ako nakikita, nag-update po kami ng records at kumpara ko po yan, papadala ko sa UPAW para iisang records namin. And as of now,
ang alam kong bilang ho ngayon itong huli 1,300 plus lang kayo family. Ha? Nung minsan nagkaroon na kami ng initial meeting ng mga tiga-agaw, nagkumpara na kami ng mga ng mga listahan ng pamilya. Okay? Hindi nyo pa makakailayo magmula nung sa amin ho record nun. Pati po yung pinirmahan natin na waiver na pagkailangan na ng bureau ang lupa ay kusang. Opo. Naintindihan po natin yon. Kasama po natin yung pinirmahan. Pero sana naman po sa meeting nila ay mabigyan nila ng importansya yung dapat ay mabigyan naman ho tayo ng konting kahit konti lang na makakaano sa pampalubag o yung tulong na maibibigay sa atin. Di ba pa? Ngayon po, kung ano po yung problema nyo, ganon din ho kami mga empleyado dahil kami rin po ay aalis. No? So yung unang meeting po natin, kung natatandaan nyo, ito napapag-usapan na lang. Kung sana tinanggap na lang natin yung binigay sa atin nung nag-Libertad Yung unang meeting doon, yung sa Iwahig, yung barangay Libertad. So natatandaan nyo yan? Ano sabi? Hindi naman kami bilanggo at saka Iwahig, yun layo. Ngayon maganda na ho yung Iwahig, tinatayo na ho yung airport doon. Tapos di sana nandaroon na kayo na ngayon yung ginagawang empleyado. Maganda na ho master development plan ng Iwahig. May gagawin na hong solar plant, laking trabaho. May magagawin ng airport at saka seaport transportation operation. Ganon din ho dito Pasarap sana kung nagdesisyon tayo ng tama nung una pa lang. Ito po nabanggit ko lang. Kaya sabi ko nga po sa inyo, paghandaan na natin at alamin na ho natin kung anong tamang desisyon na gagawin natin. Unang-una po, isa lang alang po natin bilang magulang yung pag-aaral ng anak natin. Diba? Alam ko po, mahirap umalis sa Muntinlupa dahil napakaganda ng serbisyo ng Muntinlupa. Diba? Dahil ang anak natin meron natatanggap na scholars. Okay? Ang college hindi mahirap. No? Napakaganda ho talaga kahit ako, nabigla ako sa ganda ng Muntinlupa nung kami ho na nag-aaral. Yung 4 years residency namin, dapat makagraduate kami. Yung 5th year namin, magbabayad na kami. Na, ganun po yun kahigpit nung araw. Ngayon kahit 7 years, naka 7th year na, hindi pa rin graduate yung anak natin. Scholar pa rin yung ng PhD. Ha? No. Sige po, total wala naman po. Yung presidente po, gagawin kayo minutes of meeting, pipirma po. Wag po kayo mag-alala, lahat po ito naka-record, naka-video recording. Ito po, lahat ng pinag-usapan natin. Tapos yung susunod po, dahil na-discuss na natin, iaangat po yung mga hinahin nyo, maaaring pag-usapan na nila. Okay na pa. Para pagdating nila, planchado lang agad Kung baga sa alam na yung isasagot. Na po. Sige, may pahabol na tanong po. Walang galang na ipagpaumanhin sa aking abaya. Sapagkat ako may ginagawan din ng pagpupulong. Nais ko lamang pong magtanong. Meron po tayong article 1159, yung UDHA. So according sa UDHA law, once na naka 21 years or 20 years o 15 years, ay may karapatan na po ang naninirahan. Batid namin na wala kaming karapatan sa lupang aming tinitirikan, ngunit may karapatan kaming dapat malipatan. Yun lamang po yung nais namin. Yung batid namin lahat na nais nyo po itong pagandahin. Ngunit sana isaisip nyo po ang aming kalagayan. May mga tama po kayo, iniisip rin namin ang aming pamilya. Sana rin po isipin nyo rin ang aming mga anak. So ang tanong lang ng lahat ay kung may malilipatan ba talaga ang aming mga katauhan dito po. Yun lamang po. Maraming salamat.
Parang follow-up question lang to. Sakali na, kasi parang effective kasi ngayon, pwede na mag-desisyon kung may gusto mag-desisyon, di ba? So sakali po ba, ano po ba yung step na pwedeng may lalapitan ba, may kakausapin, ano yung sistema? Kaya nga po tayo nagmi-meeting para i-discuss po lahat ng puntong gusto niyang itaas. Na ba, yung iangat. Katulad nun, yung may gusto nang umalis. Sino ho ba ang dapat puntahan para makatulong man lang? Katulad lang kahit yung truck, panlipat doon sa probinsya, yung gano'n, di ba? Yan ho, kasama sa pag-uusapan sa taas. Hindi ko po madidesisyonan yun. Okay, no? Ngayon po, gagawin ko lang po itong meeting na to. Iaangat ko pa lang ho yung concern ninyo sa pamamagitan ng pagpupulong na to at gagawin ko yung papel, nakukulang dokumento para mabasa nila at mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga sinasusok ninyong suggestion. Ito po. So, naintindihan niyo po sana kami. Ito po ay unang hakbang pa lang at pinapaalam sa inyo yung plano ng Bureau na matutuloy na talaga yung Master Development Plan ng 2028. Kaakibat nun ang paglilinis, clearing ng buong land holdings ng MDP. No? Miski yung maximum na nakikita nyo yon, baka yung castle na lang yung matitira doon. Miski yung mga building ng bilangguan doon, basta gulat yun. Ha? Ganun po katindi yung plano ng Master Development Plan ng MDP. No? Nakikita nyo po yung castle na yun. Baka yung castle, harapan lang nga yun matitira to. No? Isa pa nga sa sa mga dinidiscuss namin dyan yung historical site. Isa pa yon sa pinagtatalunan na kinukonsulta namin kay Congressman Fresnedi. May mga batas din tungkol sa historical site. No? Yung sinasabi niyong 11-15 po, mahaba pa yon. 20 years is 20 years. It's what it is. Pero dapat continuous. Pang ilang taon pa lang ho natin dito? Okay? Dahil ilang taon na lipat bago COVID, that's 2021. Yung pinagkaan sa inyo doon, diburado na. Kung sinabi nyo, 20 years na kami dito sa sa Smart Tower. 21 years na ho kami dito sa may Bukang Liwayway. Nalipat na ho kayo dito. Ang pilang ho natin yung dito. Na po? Di ba yung medyo sana po, nagkaintindihan tayo. Masusundan pa itong meeting na to. Pero yung lahat po ng inahin nyo, tatandaan nyo po, andyan ng mga presidente, opisyal nyo, pipirma ho sila dito sa minutes of meeting na ginawa ko. Ito po yung una, papacheck ko nga po sa kanila kung may idadagdag doon sa mga neutral observer. Ito po yung observer. Phase 1, phase 2 pa lang ho ito. Yung 3 and 4 ngayon pa lang ho, baka bukas ko pa ho matatapos. Ito po. Ben nami sabay guys, alas 9 sa oras sa subuti, alas 9 gis na no. Alas 9 gis sa sugod meeting, nandiyan alas 9:55 po na human. Pero initial meeting pa siya. Makadangag siguro mo itong kuan gimitingan guys kay klaro man kadyo ang pag video kay nagpaatubag man jukos nag ito jukos kay naunhan. Nagpaatubang jukos nag-meeting na taga Bucor. So naanay mo nga mao lagi kinahanglan 2028 humana kay clearing na. Hawaan ng mga tao dire. Apil ag presuhan. Tanan kadangag man jud mo. So sa mga sumusunod pang meeting, nagkuwat pa pud mig naay maadjong balita unsay ilang buhat na namo. Unsa na mo paghawa dire. Kaya katong mga nangutana gunja, kuhaan pa putong kuan sa taga ibabaw ug unsay ilang aksyon dagto. Sa mga pangutana sa mga tawo nga man jig kalibugan nganong hawaan na pud siyempre na majapay uban dinhi guys nga ang panginabuhi nara deres deo. Pabor na dire nga gipuy-an namo.
ang uban magkuhan po dong ganong hawaon pero amo di mahimo kay gamiton mas gobyerno ang Asa juta. dito ko silin. Tas ibabaw. Pero mas badyohan ang pud karon kay gimimuhan na midaan og di pa hawaon diretso sa una 15 days ra gipahawa na mi. 15 days ra among tagal pa ipaguba na gamong bahay. Karon 2028 gamiton pero giingan na midaan dun sa plano dinhi. Hawaon na jud mi. Sure na jud na nga hawaan na mi di na jud ingog napay pila ka years. Kay 2028 man ag Master Development Plan sa NBP. Clearing na jud kuno na. So wa pay 2028 nga 2027 mahawa na jud siguro mi dire. Napa man hinuon kuno po yung mga meeting sunod. Klaro man pud ang pagpasabot nila. Igo pa silang kuana mo memorandum nga mao ni mahitabo pero ang katong mga pangutana sa mga tao di pa to nila matubag kay igo naman silang nagpahibaw nga may mahitabo na ka 2028 ipaabot pa to sa ibabaw nagkasunod meeting nano siguro to yung mga tubag ang sayang nga buhaton kay ngan man sabi pa ko no mga andam na da ang pinangutana lagi nga na og pwede nang mahawag ang say buhaton mapapud sila katubag mapapud sila kay bawag ang say tubag dato kay paabot pa po to nila sa taas itong mga pangutana ganda mong ilang gipanglista. Pero mas maadyo dyan po ning mangandam na ta kay arong nag-ingog mauna ning pitsaha nga magsugod na maghawa maapod tayo kuan maapod tayo mahimo di ba tay? Hindi man dyan ta pwede di mahawa kay temporary ramado nalaman po diha tayo mga 5 years din na madyo nga wa tayo giabangan bisag bahalag tubig o kuryente. Magampo na lang man jud mi dani kanunay guys nga anta maadyo ag balita og say mahitabo jud na mo dani og wa manggali relokasyon mahatag lamang pud sila og kuan tabang para makauli mi og asa mi muuli nga na espesyo si katasan nang snack na nang snack nagikan ning meeting ngaon ta dali da karon pod hugot po tagampo sa atong kalibutan nga anta malinaw kay arang grabe apektado pag apil agnas Pilipinas mga katawhan diri mga pobre may samot og kaluoy kay sakay pug mga oportunistas mga negosyante mga kinahanglanon labi na gasolina pud lalim uy anta malinaw na anta malamdagan og hunahuna kasing-kasing sa nasod nga nagkuas kagubot karon nga malinaw na anta kay tanan ta apektado.